Ang ngalan ko ay Lacanleo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Akin nang tinalakay kung ano-anong red flags ang dapat niyong iwasan sa pagpili ng tamang babae. Tapos ko na ring talakayin ang mga green flags na dapat niyong hanapin sa isang babae. This video will be the last part of our 3-episode topic na pinamagatang paano pumili ng tamang babae sa panahon ngayon. At sa video na ito, akin naman tatalakayin kung ano ang mga pwede mong gawin upang makatulong sa pag-attract ng tamang babae. You see, lahat ng gagawin nyo sa inyong sarili ay dadagdag sa personality at karakter na mayroon kayo. At ang karakter na iyon ang magiging pangunahing pamantayan kung anong klaseng babae ang maa-attract nyo. Mag-invest naman kayo sa sarili nyo. Hindi yung naghihintay na lang kayo ng babaeng magkakagusto at lalapit sa inyo. Walang ganon, lalo na sa panahon ngayon. Kung cheap, low class at hindi ka marunong mag-alaga ng sarili mo, wala talagang papansin sa iyo. Bakit ba mahilig magpaganda ang mga babae? Isang rason ay mang-attract, hindi ba? Ikaw, pahila-hilata ka lang dyan, ni hindi mo magawang alagaan ang sarili mo, tapos mag-expect ka na may babaeng makakapansin sa iyo. Tapos sasabihin yung gwapo lang hanap ng mga babae. Stop this pathetic black pill mentality. Bubulukin niya ng utak nyo. Instead, sundin nyo ang mga hakbang na sasabihin ko sa video na ito kung ano ang mga pwede nyong gawin sa sarili nyo sa pagpili ng tamang babae. Number 1. Fix your hair. Unang napapansin ng mga babae pagtingin sa lalaki ay porma ng buhok mo. Magulo ba siyang tingnan? Nagmumukha ka bang disenteng tingnan sa gupit mo? O nagmumukha kang taong grasa dahil sabog-sabog ang buhok mo? You see, hindi mo kailangan sumabay sa usong hairstyle o manggaya ng hairstyle ng mga celebrities. You need to find your own authentic hairstyle. Yung gupit na babagay sa face shape na meron ka. Ganyan din ako noon. Clueless sa kung anong hairstyle ang bagay sa akin. Kaya lahat sinubukan ko, lahat ginaya ko. Hanggang sa mapagtanto ko, hindi mo kailangang gawin yun. You just need to identify which hairstyle best suits your face shape. Kung bagay sa'yo ang clean cut, go for it. Ngunit may mga lalaki naman na mas binabagayan ng mga medium length hairstyles. But number 1 rule of the thumb, dapat pagdating sa hairstyle na pipiliin nyo, siguraduhin nyong this hairstyle makes you look masculine. Hindi importante kung maikli o mahaba, basta bagay sa iyo at mas nagmumukha kayong masculine. That's the rule for finding your hairstyle. Make sure to look more masculine. Number 2. Skincare. Attraction happens at the first glance. Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, wala talagang mangyayari sa iyo. And for the last time, I will say this. Stop saying gwapo lang ang hanap ng mga babae. Yung matured kasi ang hanapin nyo. Hindi puro mga teenagers na high school. Teenagers at early 20s lang naman na mga babae ang naghahanap ng gwapo. Siyempre delusionals pa yan, gawa ng K-pop, internet at murang pag-iisip. A good-hearted, matured woman just want a man who knows how to act like a man. Kaya tigilan nyo na yung black pill mentality nyo. Yung mga bata lang ang naghahanap ng gwapo. At gayon pa man, bilang lalaki, alagaan mo ang sarili mo. Aasa ka na lang ba na mayroong Princess Charming na tatanggap sa iyo kahit kinakagat mo pa yung kuko mo? Puro katigiyawat, ang langis ng mukha mo, ang laki ng eyebags mo, hindi ka man lang mag-ayos ng sarili. Do something.
Do some skincare. Hindi kailangan komplikado o puro chemical. Have good quality sleep, stay hydrated, and learn how to use retinol. Napakaraming datos sa internet patungkol sa simple skincare. Find the one that best suits you. Number 3. Style more masculine. Tigilan nyo na yung mga hypebeast, K-pop at geng-geng nyong pormahan. Pang mga bata lang yan. Unless 13 anyos ka, baguhin mo na yung pormahan mo. Oversized shirt, tapos laglag na yung shorts nyo. Man up. Those styles are for the boys only. You are a man now. Style like a man. Hindi rin kailangan komplikado. Kailangan mo lang magmukhang masculine sa suot mo. Tanggalin nyo na yung mga pabebeng sad boy na pormahan. Hindi na kayo bata. Kung ganyan ang pormahan nyo, babaeng aso lang ang hahabol sa inyo. Hindi nyo rin kailangan ng mga mamahaling damit, pantalon o sapatos. Branded nga ang suot mo. Di mo naman kayang dalhin. Nagmumukha ka lang katawa-tawa. Ipamigay mo na lang yan. A real man is simple. So style simple. Minimalist na mga design. Nakakatulong magbukang disente ka. Personal tip ko sa inyo, learn how to properly style a polo shirt bilang lalaki. Polo shirt ang magiging kaibigan nyo para mas magmukhang masculine. Sa mga susunod na video, I will teach you how to style like a real man. Sa ngayon, sundin nyo lang ang number 1 rule na ito. Kapag hahanap kayo ng style nyo, make sure you look more masculine. Number 4. Get in shape. This is the most important factor pagdating sa kabuuang imahe mo. Paano mo hahanapin yung masculine style mo kung patpatin ka? A good physique makes a great difference. Totoo yan. Kahit pagsuotin nyo ng parehong damit ang dalawang lalaki na may magkaibang physique, isang patpatin at isang may athletic body, kahit pareho sila ng suot, isa sa kanila ay palaging mas maganda tingnan kaysa sa isa. Nauunawaan nyo ba yung punto? Put on some muscles and lose some belly fats. Biologically attracted ang mga babae sa lalaking may fit na katawan. Dahil sign ito ng pagiging masculine. It's a sign of masculinity. Kung manipis ka at patpatin, unang impression ng babae sa iyo ay weak o mahina, dahilan para mawalan sila agad ng gana sa iyo. Huwag ka na maging tamad. No pain, no gain. Kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mo, walang mangyayari sa iyo. No one will love you if you don't love yourself. Wala na nga nagmamahal sa iyo. Hindi mo pa mamahalin sarili mo. Nakakaawa ka naman. Alagaan nyo katawan, kalusugan at pisik nyo. Ito ang investment na hinding-hindi nyo pagsisisihan. Number 5. Make money but don't show it. Tapos na tayo sa usapang itsura at pormahan. Patungkol naman sa pera ang ipapaunawa ko sa inyo. Bago yon, napakaraming lalaki na nagsasabing pera lang daw ang habol ng babae sa lalaki. Well, siguro sa inyo. Dahil ganong klaseng babae lagi ang naa-attract nyo, nakakaawa kayo. Oo, may mga babaeng pera lang ang habol, tinalakay ko naman yan. Ngunit tumingin din kayo sa sarili nyo. Kung hindi ka mangmang na lalaki, sa una pa lang, dapat alam mo na kung pineperahan ka lang ng babae. Kung mangmang ka, kahit sino naman peperahan ka, hindi ba? Huwag kang hangal. Nagpapauturin kasi kayo. Tapos iiyak kayo sa comment section na pera lang ang kailangan para maka-attract ng babae. Mga nakakaawang nila lang. Totoo naman yun. Gamit ang pera nyo, makaka-attract ka talaga ng babae. Maling babae nga lang ang maa-attract mo. Itanim nyo yan sa isip nyo. Kaya ang payo ko, make money but don't show it. Huwag mong ipagmayabang na marami kang pera. Make sure you are financially able to find the right woman. Hanggat hindi mo nahanap ang tamang babae, magkaroon ka ng financial boundaries sa sarili mo. Number 6. Be more mindful.
Makinig kayo, mahalaga to, lalo na kapag tinamaan na kayo ng magaling. Karamihan sa lalaki dumadaan dito. Kapag tinamaan na ni Cupido, nababaliw na sa babae. Hindi na gumagana ng normal ang utak, nalunod na sa emosyon. Makakalimutan yung lahat ng mga aral ko kapag nangyari sa inyo ito. Lahat ng red flags na binanggit ko, baliwala na sa inyo. At ganitong mga lalaki yung madalas mabiktima ng manloloko. Soldiers, you need to understand that this is the most vulnerable state of a man. Kapag tinamaan ka na, hindi ka na makakapagdesisyon ng tama at madali ka na ring utuin, manipulahin at paikutin. You need to be more mindful. Huwag kayong magpapadala sa emosyon. Always focus on your missions. Do not prioritize her over your plans dahil magkakandaletse-letse ka lang. You need to be more mindful. At sigurado akong may mga pangarap at plano kang mas mahalaga kaysa sa kanya. Besides, nasa starting phase pa lang naman kayo. Huwag mong isakripisyo agad lahat para sa kanya. Tandaan nyo, papasok kayo sa relasyon hindi dahil magliwaliw, kundi dahil din para tingnan kung compatible ba siyang maging partner mo habang buhay. You need to be more mindful. Number 7. Stop masking. Act real. Ito ang ginagawa ng napakaraming lalaki mula pa noon. Masking o pagpapanggap, para kang nagsusuot ng maskara kapag kaharap na siya. Niloloko mo sarili mo at niloloko mo rin siya. You are not being real. Tandaan mo, you are a man. Ipakita mo ang totoong ikaw. Pero hindi ko sinabi na ipakita mo rin ang bad sides mo. The point is, let her know you really well. Hayaan mo siyang mas makilala ka ng totoo. Dahil madalas mali ang nangyayari, mali ang pagkakakilala ng tao sa atin dahil yan sa masking o pagpapanggap na ginagawa nyo. Be real, be you. Dahil tandaan nyo, women love an authentic man. Alam nila kapag ang isang lalaki ay nagpapanggap lang o hindi. They can sense it. At ang pagiging totoo ay nagpapakita rin na confident ka sa sarili mo. Gustong gusto ito ng mga kababaihan dahil isa itong masculine trait. Hindi mo kailangang itago ang totoong ikaw para lang mapanatili mo siya. Desperado lang ang gumagawa niyan. Be a man, be real, be a real man. Number 8. Make effort but not too much. Women loves effort dahil nararamdaman nila na mas pinahahalagahan nyo sila, and because of this, they feel love. Walang masama rito. It's actually healthy for your relationship. Subalit, too much has always been bad. Huwag kayong malilito. Siyempre mag-effort kayo, ngunit huwag yung magmumukha kayong desperado. It's a sign of being needy at ayaw ng mga babae nito. Hindi rin maganda yung masyado kang masipag mag-effort dahil too much effort leads to depreciation. Depreciation, ito yung binabaliwala na ang mga effort mo. They're taking it for granted. Masyado mo kasing sinanay, ayan tuloy na umay. Hindi na nila na-appreciate yung mga bagay na naging paulit-ulit na lang. Kahit sa atin din namang mga lalaki, ang mga bagay na paulit-ulit nakakaumay dahil nawawala yung halaga nito. Para sa isang cake, sa unang tikim masarap, ngunit nakakaumay na kapag tuloy-tuloy. Kapag itinigil naman, hahanap-hanapin mo ulit. Ganyan lang din sana ang gawin nyo. Mag-effort kayo, ngunit wag sobra. Pasabikin nyo minsan para naman hindi nakakaumay. Only real men will understand this. Number 9. Stick to your standards. Karamihan sa lalaki, kapag tinamaan na ng magaling, nawawala na sa sarili, nalilimutan na ang mga natutunan, nabaliw na sa pag-ibig. This is wrong. Alam kong may mga standards kayo pagdating sa pagpili ng tamang babae. Huwag na huwag nyo itong kalilimutan.
dahil ito ang magsisilbing guidelines nyo. Kaya nga itinuro ko sa inyo ang mga red flags na dapat nyong iwasan at mga green flags na dapat nyong hanapin upang magkaroon kayo ng guidelines sa pagpili. Ang problema sa ibang lalaki, nasa fantasy world pa ang mga utak. Kapag tinamaan, kung umasta, akala mo'y nasa fairy tale. Kaya kayo nabibiktima ng masasamang babae. Stick to your standards. I know it's good to feel the emotions, but don't get fooled by it. Huwag kayong magtitiis sa relasyong basura at toxic na. Umalis kayo. Huwag kayong matakot na mapag-isa. Be a man and walk out of that toxic relationship. Number 10. Create boundaries. Isa ito sa matalinong paraan para sukatin ang partner mo at ang relasyon nyo. Always create boundaries and talk about it dahil mahalaga ito sa paglago ng relasyon nyo. Ito ang magdidikta kung magiging healthy ba or toxic ang relasyon nyo in the long run. If you fail to put boundaries sa relasyon nyo, it's game over. Dahil kung walang boundaries, magkakatapakan kayo. Maaari niyang matapakan ang pagkalalaki mo. Maaari rin niyang matapakan ang pride mo bilang lalaki. Ito na yung tinatawag na disrespect. And because you failed to put boundaries sa relasyon nyo, masasanay na siyang tapak-tapakan ka kasi wala ka namang ginagawa. You're letting her violate you. Magiging normal na sa kanyang i-disrespect ka kasi hinahayaan mo lang. Ang dating sa kanya nito, isa kang mahinang lalaki. She won't submit herself to you dahil walang babaeng gustong magpasakop sa mahinang lalaki na gaya mo. So create boundaries and be a real man. Pakatandaan nyo lahat ang mga bagay na yan. Makakatulong ito sa paglago ng inyong karakter, pag-improve ng inyong sarili at dating mindset. Maaari nyong ibahagi sa iba ang video na ito bilang pagpapakita na rin ng inyong suporta. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe to support our channel. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.